Magandang umaga mga mamshi, mga beshies, mga ladies and red at yung matanda sa kabata. Dito naman tayo sa divination talk natin. At kayo din pala mga handsome tall and dark na guys dyan at mga LGBTQIA. Dito naman po tayo sa divination talk natin. At sunod-sunod po yung natin, ang paggawa ng talk kasi last time, mga isang linggo yata hindi tayo nakagawa ng talk natin. Disclaimer po. Wala pong mga professional service na ginagawa tayo rito. Medical, legal, or psychological. Nakalimutan mo po natin yan na i-remind yung iba na kung kailangan nyo ng professional service is lumapat kayo sa mga taong yun yung tinitinda nila. Nagtitinda sila ng service nila. Tayo po rito, hindi po. Ang audience po natin is pang elementary lang po. Mga grade 6 po okay na. Inabot nyo. Or kahit hindi kayo umabot ng grade 6, basta marunong lang kayo makaintindi ng basic na English. Yung pala natin, yung talk pala natin is spiritual yung focus niya. Hindi po tayo mag-encourage katulad ng mga life coach dyan. Pag maniwala ka po sa Diyos is makakaroon ka ng maraming pera. Hindi po yung focus natin dyan. Kasi may mga ganong klaseng mga life coach. Hingiin mo lang lahat ng gusto mo, ibigay ng Godhead yan. Parang hindi po yata yun yung pagkaintindi natin ng nakasulat po. Anyway, para sa mga matatalino po, maraming alam, baka hindi po bagay sa inyo to. Maghanap na po kayo ng ibang pwedeng mapakinggan. Pero kung sa tingin nyo may mapulot kayo, salamat po. Yung tema po ng talk natin is galing po sa Lord's Prayer. Patawarin nyo po kami dahil napatawad na po namin yung mga taong nagkasala sa amin. Ibig sabihin po, lahat ng tao po na nagkasala sa atin, yung mga gusto nating balatan, gusto nating patayin, or kung ano pa yung gusto natin, gusto nating mapunta sa impyerno, kailangan patawarin natin. Kasi, pag nagbasa kayo ng Lord's Prayer, makikita nyo dyan sa kasunod ng mga verses, hindi po tayo papatawarin ng Godhead pag hindi tayo nagpatawad sa ibang tao. Hindi po sinabi ng Godhead na pumunta kayo sa mga punong ministro nyo, mga pare, o kung kanino, at doon mag-confess po. Hindi po yan sinasabi sa verse. Ibig sabihin, mag-confess yung tao sa atin ng kasalanan nila, i-forgive natin 77 times. O tayo mag-confess sa taong ito, at saka i-forgive niya tayo. Wala pong medyo na shortcut po yung process. Hindi po yan yung point ng Lord's Prayer. Pag lumabas ka po sa Lord's Prayer, ewan ko lang kung anong klaseng prayer meron ka. So, ngayon, yung topic po pala natin, ito na naman, hindi naman matuloy yung natin, yung bagbasa ng Exodus kasi may topic tayo na importante, yung prayer, at saka, siyempre, kasama sa prayer yung paniniwala. Okay. Panalangin at paniniwala. Pero, ganito po kasi yan. Kasi pagka intindi natin, pag nag-pray lang tayo is pag believe tayo sa prayer natin. Alam mo naman, sabi nila, believe ka lang daw sa prayer mo, magkatotoo yan. Hindi po yan yung believe ka sa prayer mo, hindi po. Humingi ka muna ng kapatawaran. O humingi, pag may yung lahat ng tao may atraso sa'yo, may utang sa'yo, may kasalanan sa'yo, patawarin mo po muna. Pag hindi mo yan nagawa, lahat ng tao medyo may hinanakit ka, sama ng loob, galit ka, gusto mong isumpa, kasi napakasama nilang tao. Pag hindi mo na forgive yan, walang kwenta yung prayer mo. Kasi ang sabi ni Master Christ, yung mga tao lang na sumusunod sa utos niya is magpatawad ka muna. Yun lang po yung mga
chosen talaga ng mga tao. Yung mga pinili talaga, yung pakikinggan. Hindi yung akala mo pwede mo i-sidestep. Pwede mong, as if nakalimutan mo yung mga rules na sinabi ni Master Christ, sinabi ng Sadhu, mga Prophet, Guru, Acharya, mga messenger, at saka mystic mentor. Akala mo pwede mo i-sidestep yung ano nila. Ilagay sa ilalim ng ng punasan o rag, sabi nila. Yung utos nila, tapos okay lang. Hindi po. Hindi po makalimutin na hindi pa po bulag yung Godhead natin. Kahit natutulog ka, alam niya kung anong ang ginagawa mo. Ang loob ng puso mo, alam niya po. So, hindi mo pwedeng i-sidestep. Kaya nga, mag-forgive ka muna, tsaka ka mag-pray or mag-offer kay God kung ano mo yung gusto mong prayer o gusto mong bulahin si God. Utuin mo siya na God, pag binigyan mo ko ng 1,000,000, ang kalahati ibigay ko sa iyo, bahala ka na. Basta, mag-forgive ka lang po. Kasi ang purpose ng forgiveness is para ma-reconcile ka. Hindi po, ang ayaw po ng Diyos ng disharmony po, yung nag-aaway, yung may, hindi ibig sabihin na reconcile ka sa isang tao, hindi ibig sabihin na reconcile ka sa isang tao, kung ano yung dati, gano'n na. Hindi po. Ang ibig sabihin ng reconciliation po is para ma-establish lang po, maibalik lang yung authority ng Godhead. Na kung may ginagawa kayong dalawa, yung pinaka-authority nyo po, o pinaka-sinusunod nyo po, yung Godhead, o yung Sadhu, o Saint, Prophet, Messenger, na katulad ni Master Christ, or Mystic Mentor. Ganon po yung ibig sabihin. Kasi, nung nasira yung relationship nyo, ng friends mo, o kung sino mo yung partner mo, dahil wala po yon sa guidance ng Sadhu, ngayon po, ibig sabihin, sinusunod niya yung guidance ng Sadhu, o guidance ng Godhead. Ganon po yan. No, ngayon, ang history po nito is ganito. Bago pala natin makalimutan, ang tema po sa New Testament ng Luke at saka Old Testament ni Nehemiah is prayer po ang focus niyan. Na ngayon, nung sa Genesis po, makikita natin yung first time na tinawag yung pangalan ng Godhead is sa time po yun ni Seth, ng anak niya si Enosh. Yun yung time na yun. So, ibig sabihin ng pangalan ni Seth, kasi namatay si Abel. So, si Seth yung naging kasunod. Hindi yung kilala natin sa Facebook na si Seth, iba yun. Okay, yan si Seth. Ngayon, magaling din yan. Okay. So, ibig sabihin ng Seth is appointed. Ikaw yung sugo o pinili. So, ibig sabihin, yung mga appointed, sila yung binigyan ng kapangyarihan para tawagin yung pangalan ng Godhead. Ganon din katulad sa mga prophets o sa mga messenger. Sila yung binigyan ng kapangyarihan. Mga Sadhu kasi yan sila. Binigyan ng kapangyarihan para i-invoke, tawagin yung pangalan ng Godhead. So ngayon, ibibigay niya nila sa mga kasunod sa kanila. So, noong unang panahon, galing kay Moses, papunta sa high priest, yung invocation na yan. Hindi yan po basta na kung magbasa tayo ng libro dito, mga secret writings, mga nakatagong lihim na kaalaman. Tapos ito pala yung pangalan ng God, invoke natin. Hindi po. Wala pong authority yan. Ink lang yan at papel. Drawing yan. Nakalimutan kasi ng iba, akala lang ink at papel, drawing, Godhead na yon. Hindi po. I-reveal po yan sa iyo ng Sadhu. Katulad ni Master Christ, Prophet, Messenger, mga Guru, Acharya, Mystic Mentor, i-reveal niya po, i-recite po yan sa iyo. Tapos papasok yan sa puso mo at magbukas yung mata mo. Third eye, hindi yung mata na dalawang mata.
So, ganun po yun. Pero hindi yun naintindihan ng iba. Ewan ko. Baka ganun naman talaga pag sobra mong talino. Yung parang pag may sinabi sa'yo, yung daming laman ng utak mo, nag-aagawan, nag-uunahan para lumabas. So, minsan hindi mo alam kung ano yung mauuna. Okay. So, ngayon, dahil yung mga appointed or anointed or chosen ones lang, yung may authority, kasi mga ano yan sila mga rasika baktas, mga perfect followers, perfect lovers, perfect devotees. Kaya kaya nilang i-invoke yan kasi yung tongue nila, yung lips nila, perfect yan, ma-recite nila ng maayos. Hindi yun dahil perfect yung sound, mga meters or hindi po. Divine sound kasi yan, shurat sabad or sweet melody. Sali yun sa melody. Agape po yan, perfect love. Pag ni-recite niya, yung seed na yan, papasok yan sa heart mo. O, ngayon. Kaya nga sinabi sa Zephaniah, babaguhin ko yung salita ng mga tao na maging pure. Tatawag sila sa pangalan ng Godhead. Akala ng iba is yung nakasulat sa papel, mga inscription, yun yung pangalan ng Godhead. So, gagawa sila ng analysis, mga historical, mga archaeological, alam mo yung dead language, bubuhayin pa nila. Hindi po. Spiritual sound po ito. Hindi po ito makikita sa papel, sa bato, o kahit na sa human language. Pero, ayan ko, may mga tao talaga matalino. So, mag-iisip ulit sila. Na, baka yung spiritual sound ay makikita mo sa katawan ng tao. Parang gano'n. Para yung mga taong to, pag narinig nila o na-receive nila yung spiritual sound na tinatawag na Shurat Shabad or Sweet Melody, sali nyo na lang si Melody, o agape or perfect love, is makapag-serve or worship sila ng parang isa lang sila. Magsama-sama. Ganon yan. So, ang sinabi dito is perfect speech or pure speech. Ganon yan. Hindi yan magawa ng ordinary na tao. Now, marami pong mga sadhu na nakakalat sa buong mundo, or katulad ni Master Christ, mga prophet messenger, mga saints, mga righteous na tao, guru acharya or mystic mentor. Marami po yan sila. Pumili lang po kayo. Hanapin nyo ng maayos. Kasi kaya nilang i-impart o ibigay yung sacred sound. Ngayon, eto ngayon may isang interesting panabagay. Kasi, ang Diyos po, sinet apart niya po, parang separated yan, yung mga yung mga talagang nagmamahal sa Kanya. Faithful lang tawag dito, pero yung faith kasi, yun yung first petal ng love. Kung may mahal mo yung isang tao, lalabas yung first na petal niya, which is, naniniwala ka sa sinasabi niya. Nakikinig ka sa Kanya. Yun yung ginawa ni Master Christ ng isa sadhu na sinabi niya, come, halika. Kaya nga nakikinig ka, sumusunod ka. So, para sa mga nakikinig po rito, mga Ma'am Shibeshus, ladies na red, at matanda at saka bata, mga handsome, tall, and dark na guys, and LGBTQIA. Ang reason na nakikinig kayo is because na may isang sadhu na ready na po na magbigay sa inyo ng Shurat Shabad or Sweet Melody or sali sa melody or agape or perfect love. Tulay lang po ito yung ginagawa natin. Tulay lang po. Meron pong nababagay na sadhu sa inyo. O, katulad ni Master Christ. So, pag nakinig kayo dito, ibig sabihin na ready na kayo na mag-receive ng agape or perfect love. Ngayon, dahil sa nagbukas na yung first petal ng spiritual practice mo, which is faith or trust, hindi yung trust sa tindahan okay yun. Okay. Iba-iba yung flavor niyan.
Na ngayon, makikinig yung Godhead. Bakit siya makikinig? Kasi siya mismo yung surat sa bad or sweet melody na yan. Sali sa melody. Or agape or perfect love. Pag in-invoke mo yan, yung divine sound na yan, makikinig yung Godhead. Kaya ngayon ibang tao, hindi sila nagtataka sila bakit walang progress yung spiritual practice nila o religious life. Lalong nagwo-worsen. Kasi hindi, yung bibig nila, wala pa pong purity na mag-invoke ng holy name. Akala ng iba, magbasa ka lang dyan ng Bible, basahin mo yung holy name, hanapin mo sa old language, baka yun. Hindi po. Inscription lang po ang tawag dyan. Script po yan. Na parang yan yung ibig niyang sabihin. Pero hindi po yan. Kasi spiritual sound yan. Hindi mo pwedeng ilagay yan sa papel. Hindi mo pwedeng i-represent ng ink yan. Sound po yan, sa bibig po yan ng sadhu or perfect lovers or perfect devotee or utama bhakta. Siya lang po yung pwedeng mag-invoke yan, marinig mo, kaya mo nang i-recite. Once na mag-pray, kayo yung ginagamit mo, ini-invoke mo. Hindi po yung nakasulat sa mga papel, kung mga lihim na karunungan. Wala pong lihim na karunungan po. Free po yan. Hindi po yan binibenta, hindi po yan. Wala pong price yan. Free yan. Palang araw at saka tubig at kahangin. Free yan, pero kailangan yung perfect master or sadhu, katulad ni Master Christ, yung mag-invoke niyan, mag-recite. Ngayon, ito yung sabi sa 2 Chronicles. Kung yung mga taong sumusunod sa akin, mga tauhan ko, people, my people, nadala nila yung pangalan ko, ibig sabihin yung Surat Sabad or sweet melody, salis melody, or agape or perfect love, dala nila, hindi yung name inscription na naman, kasi may mga taong fixated sila sa mundo, kaya akala nila letters ito ng alphabet. Hindi po letters ng alphabet, spiritual sound po ito. Okay, pero kung hiya kayo mawala, okay lang. Pwedeng makinig kayo o pwedeng maghanap na lang kayo ng ibang pakikinggan. Okay. Kasi God is a spirit, hindi po yung material yung pangalan niya at saka yung yung niya. No, ngayon, maging mapakumbaba sila, manalangin, at hanapin yung mukha ko. Iwasan nila yung kasamaan. Pag ganon yung ginawa nila, maririnig ko sila at patatawarin ko sila. At i-heal ko yung land nila. Pagagalingin ko yung sakit ng kung saan sila. Land. Saan sila nakatira, anong place nila, parang ganun. Okay, ulitin natin Ang people ni God, yung mga taong kung i-consider niya na family niya, dala yung pangalan niya. No, ngayon, yung Surat Sabad or sweet melody, silence melody, or agape or perfect love, sadhu lang po, katulad ni Master Christ, yung pwedeng mag-recite. Once na na-recite niya sa'yo, na-plant sa heart mo, nabuksan yung third eye mo, ibig sabihin, dala mo na yung pangalan niya. Temple na yung tawag sa'yo. Hindi yung temple na bato, hindi church. Excuse me. Magpakumbaba sila. Wala pong believer na mayabang. Hindi po yan sila mahilig magbuhat ng bangko nila. Bubuhatin lang nila yung katulad nila na mga naniniwala o mananampalataya kasi brothers keeper sila. Pero hindi po sila magbuhat ng bangko nila. Magkaiba yun. Okay. Ngayon, mag-pray sila. So, alam naman natin yung pray kung ano ini-invoke, di ba? Pangalan ng Godhead. Okay. Now, seek my face. No, ngayon, kung literal yung carry my name at saka seek my face,
Ano kaya yung itsura ng God? May bigote kaya? Kasi napakatanda niya na. Hindi po. Yung name po, at saka yung face ng Godhead, isa lang din po yan. So, hindi mo yan makikita sa physical world. Hindi mo yan madrawing sa papel. May mga tao kasi hindi lang maintindihan na yung pangalan at saka yung muka ng Godhead, puro spiritual yan. Hindi yan magamitan ng kahit ano sa material world. Yung sound po na ginagamit ng Master is ano lang po yan, parang tulay. Hindi pa po yan yung sound na naririnig ng tenga mo. Iba pa po yung spiritual sound. No, ngayon, pag umiwa sila, o itigil nila yung kasamaan nila, pagiging, ang tawag dito is pagiging victim mentality, ibig sabihin yan, makikinig ng Godhead sa ibig sabihin, makikinig na po yung Godhead sa atin. Kasi wala ka ng victim mentality. Ang mga may victim mentality po, napakahirap po pakinggan ng Godhead yan. Kasi, walang victim mentality yung pangalan ng Godhead. Power po yung pangalan niya. Hindi po victim mentality. Loser mentality, hindi po. Kaya pag naramdaman niyo po na medyo biktima kayo, ng victim mentality, may guarantee po yan na yung Surat Sabad or Sweet Melody, Sali sa Melody or Agape Perfect Love, wala po sa inyo. May mga instances po na nagsasuffer yung mga sadhu. Pero hindi po affected yung spirit nila. Yung soul po nila affected. In a way. Kasi katulad niyan, pag na aksidente ka, parang ano yata yung story na yun. Parang isang sadhu yata, prophet, kinain siya ng leon. So, ibig sabihin, hindi si Daniel to, hindi si Daniel, hindi siya kinain ng leon. Yung isang prophet kinain ng leon. Pero hindi nagkamali yung prophecy. Sinubukan lang kasi ng isa ding prophet kung totoo yung talagang prophet yung nagsasalita na to. Parang tinrick niya. Wala namang sinabi sa kanya. Nakinig siya kasi alam niya rin prophet yung isa. Patay kang bata. Kinain siya ng leon. Ngayon alam niya na totoo yung prophecy. Kasi may warning pag mamamatay ka, pag prophet ka na hindi mo sinunod yung sinasabi ng God. So, ibig sabihin, pag sadhu ka, na nag-break ka, malabo naman yata mag-break yung sadhu. Kasi perfect nga yan sila katulad ni Master Christ. Mag-break ka, talagang ibang klase yung penalty mo. Kaya nga yung mga sadhu, mga highest level, Uttama Bhakta, hindi, gusto kong i-remind po yung mga nakikinig, hindi po parot yung sadhu. Hindi po yung mga perfect lovers, topmost devotee, Uttama Bhakta, hindi po parot yan, hindi yan mahilig magparot ng mga scripture. Parot, iba po yung parot. Pag parot po, pwede mong iparot lahat ng salita sa scripture, pero wala pong potency, wala pong power yan na magbigay ng Surat Sabad or Sweet Melody na mag-free sa'yo sa power ng death, ng kamatayan. May marami dyan, nakala natin sadhu sila dahil ang galing nila magparot ng scripture, Bible maybe, Vedas or Quran. Nakala natin mga holy men sila or mga sadhu, katulad ng hindi po parot yan sila. At saka yung mga parot po, hindi po mabigat yung values ng mga parot po. Pwede kang magparot sa prayer, pwede magparot sa reading sa scripture, pwede kang magparot ng kung ano-ano dyan. Pwede kang magparot po. Ang parot po, mumurahin yan. Hindi yun. Kaya nga bumibili ka ng parot kasi hindi mo kailangan yung tao. Iba yung tao. Mataas yung level ng tao. So, pag nakarinig kayo ng mahilig na scripture sheriff dyan, parang parot, tratatatat yung mga verses, hindi po yan. Realization po, level ng realization po. Yung mga
sado po. Katulad ni Master Christ, hindi siya mahilig. Ilang beses na nag-quote si Master Christ ng ng scripture, Old Testament. Ilang beses lang po. Ang kadalasan ay sinasabi niya po, realization po yan. Kaya nga hindi mo makikita sa ibang mga verses sa Old Testament, yung mga sinasabi ni Master Christ, ganun po yung mga sado. Hindi po yan parot, hindi po inuulit-ulit yung sinasabi, realization yung binibigay nila po. Kaya kung titingnan mo yung mga sinasabi ni Master Christ na isang sado, hindi mo po makikita sa Old Testament yan. Bihira po. Kaya siya yung kino-quote ng mga disciples sa New Testament. Kasi ganun yung kailangan natin, yung mga utama baktas, topmost devotees, mga perfect lovers ni God. Hindi parot po. So mag-ingat po tayo sa parot at saka sa tao. Baka mapagkamala nating tao yung parot. Hindi po tao yung parot. Parot po yan. Mukhang tao lang kasi yung physical body niya tao. Pero parot yan. Yung spiritual form niya parot. Buti pa sana kung mas mataas na level na parot, baka parot na mumurahin yan. So ngayon, balik tayo. Yung mga nakakita lang po ng muka ng Godhead, yung mga bata po. Yun ang sabi ni Master Christ. Na yung angels ng mga bata is kaharap nila palagi yung muka ng Godhead. So, kung yung pangalan is physical, mukha ng Godhead, physical din yan. Medyo pasensya na kayo kasi may mga taong mahihina yung logic nila. Ano yan sila mga modern day Pharisees, literalist. Sige lang, okay lang. Kasi yung pagkaintindi nila, ang temple ng church is bato. Hindi nila naalala, yung sinabi ni Master Christ, ikaw mismo yung temple. So, kahit na basagin mo yan, sunugin mo yan, ibenta mo yung temple na yan at saka yung church na yan, wala rin yan. Kasi hindi naman yan yung binubuo, yung temple. Yung katawan naman. Okay. So, nakadagdagan po natin. Ang sinabi sa Psalms po, ang hanap ng muka ko ay muka mo. Yun ang sabi ng psalmist, yung kumakanta or yung nagpe-pray. Kasi ang totoo lang, pag mawala po yung agape or perfect love sa'yo, o baka wala ka pang agape or perfect love, wala po. Maghahanap-hanap ka, para kang nagta-trial and error sa relationship mo po. Benefits po palagi. Ano kayang benefit pag may holy name ka? May ganun. Palundag-lundag ka ng relationship mo, unstable ka. Baka sa standard ng tao, psychologically stable ka, pero sa standard ng Godhead po, very unstable ka. Kasi wala ka pong agape or perfect love. Kasi yan lang magbigay sa'yo ng peace, ng rest. Yan lang magbigay sa'yo ng satisfaction, ng joy. Wala pong iba. Isalin nyo lang si joy. Okay. So, ganun yan. Yan lang po yung muka lang po ng Godhead. Parang shroud of Turin po. Kahit na medyo hindi naman totoo yan. Alam mo naman, mahilig tayo sa superstition. Parang ganun yung point po. Hinahanap natin. So, yung face ng sadhu, katulad ni Master Christ, yun yung hinahanap natin. Yung muka niya. Kasi andoon po, nagme-mirror yung muka ng Godhead. Kaya nga sinabihan si David, yung muka niya parang muka ng Godhead daw. Your face is like the face of God. Ganun yung sinabi. So, ganun din yung mukha ng mga sadhu, mga guru acharya, mystic mentor, mga prophet messenger, mga righteous na tao. Yung mukha nila is mukha ng Godhead po. Kasi mga innocent yan sila. Parang mga bata sila. Okay. Hindi sila nahihibang, nahuhumaling sa mundo. Kaya nga sabi sa Isaiah, hanapin nyo yung Diyos habang mahanap nyo pa siya. Tawagin nyo siya habang malapit pa lang siya. Ano ibig sabihin na to? Hindi mo naman talaga matawag yung Diyos at saka hindi mo naman talaga siya makita. Pero, mangyari yan kapag may sadhu. Katulad ni Master Christ, Guru Acharya, Mystic Mentor, Prophet Messenger. Okay. Pag andyan sila, yan yung chance mo na tawagin sila at
makita sila pag hinanap mo. Pag nawala na yan yung physical form nila, napakahirap. Mahihirapan po kayo. Kaya nga yung mga tao na hindi pa nila na-receive yung Surat Sabad or Sweet Melody, salin yung sa melody, at yung Agape or Perfect Love, malungkot po. Kasi sinayang nyo yung time. Binigyan kayo ng association. Hindi na po yan maibalik po. Oo. Kasi yung mga sado po, hindi po yan permanent sa isang place. At saka ang dami pong universe, creation po. Malawak masyado, hindi mo ma-imagine. Kaya nga sabi nila, yung iba't ibang mga universes daw, mga cosmos, para yung mga cells sa brain, sa utak ng tao, sobrang dami po. Imaginein mo, ngayong lifetime man siya nagpakita sa'yo, hindi mo na take advantage yung agape or perfect love. Pag nag-transfer yan sa ibang dimension at ibang worlds, paano ka pa makakommunicate sa kanya? Siya makakommunicate sa sa'yo. Pero ikaw hindi makakommunicate sa kanya kasi mere human ka, tao ka lang. Limited yung hindi mo nga makita yung stars pag umaga. Ganon yun. Kaya nga pag andun yung association ng sadhu, at tulad ni Master Christ, take advantage mo yan. Unahan mo na, huwag ka na magpahuli. Baka maunahan ka ng iba. Baka maunahan ka ng kamatayan. Sayang. Kaya nga sabi dito sa Psalms ulit, sa'yo, to you, O Lord, I lift my soul. Sa'yo ko lang kung baga yung lift na to, hindi naman iangat, kundi sa'yo ko lang i-associate yung kaluluwa. Sa kanya ka lang mag-depend. Hindi sinabi mag-depend ka sa sa friends mo. Hindi ka sinabi namang mag-depend ka sa police, sa army, o baka sa justice system dyan, sa kulungan. Hindi po. Kasi lahat yan sila, pinagtatawanan lang ni kamatayan. Yung hindi lang pwedeng pagtawanan ng kamatayan, nagbabow down sa kamatayan, sa Shabad lang po, or Sweet Melody, salin sa melody, or sa Agape Perfect Love. Diyan lang po siya nagbabow down, except dyan, pagtatawanan lang yan ni kamatayan. Yun yung hindi makuha ng ibang tao. Akala nila, pag may pera ka, may kapangyarihan ka, malaki yung bahay mo, makapal yung pader, may helicopter, kiloplano, may spaceship ka, ang dami mong mga tauhan, ang dami mong mga pera, gold, or property. Naku, pag dinaanan ni kamatayan yan, wala yan. Kaya nga dumaan si kamatayan kay Alexander the Great na wala. Sana si Alexander the Great yan? Yung empire niya sana? Wala. Sino ba yung kilala mong mataas na religious leader na kaya niyang takbuhan si kamatayan? Sino ba? May alam ka ba? Merong iba dyan, pero kasama nila yung Godhead. Oo. So, ganun po yan. No, ngayon, eto pa yung may secret na sinabi sa Psalms. Pag na-associate mo pala si God, sa astrological practice, ang tawag dito, conjunction. Okay. Parang bumalik na naman ako sa mababang katuruan. Conjunction po yan. Magkasabay yung dalawang planetary system. Pag merong conjunction daw, pero sa spiritual practice is yung spirit mo is united sa spirit ng Godhead in the form of holy name or Surat Sabad or Sweet Melody. Sabi sa middle day. O Agape or Perfect Love. Alam nyo kung yung experience mo, nararamdaman mo. Joy. Ay, salin nyo lang si Joy dyan. Kaya nga sa Vedas, may 3 karakteristik yung Godhead. Unique na karakteristik niya. Once nakakonect ka sa Godhead, hindi po maarok, hindi po masukat yung kasiyahan ng spirit mo. So, ibig sabihin, mawala man yung lelong mo, mawala man yung partner mo, friends mo with benefits na halos lahat nakuha mo na yung benefits. Okay. Kasama na yung coitus dyan. Hindi po kayang tapatan yung joy
Isali niyan si Joy ng ibinibigay ng agape or perfect love or Surat Sabad, sweet melody. Okay. Sino yung symbol ng joy na to sa Christian world? Siya po si Mary Magdalene. Sa Vedic culture, sino po yan? Siya po si Radharani. Pag tinignan niyo po yung yung profile ko dyan po sa Radharani, yan po yung symbol ng ultimate na hinahanap ng individual. Perfection niya. Ganon yan. Kaya nga sa Vedic culture, sinasabi lang, Radhe, Radhe. Ganon yan. Sinasabi nila. Kasi yun yung pinakamataas. Yun yung secret ng mga sadhu or nakatulad ni Master Christ, mga mystic mento, Guru Acharya, prophet at saka messenger. Siya po yung secret babae po. Kaya nga katulad ng sinabi ko dati, hindi po yan hindi po babae yung naging reason ng kasalanan ng tao po. Mali po yan. Kay Paul po yan na doctrine. Hindi po yan sa Old Testament. Kaya nga, magkaiba yung teachings ni Master Christ at saka ni Paul. Pero pasensya na sa mga dyan, baliw kay Paul, nababaliw kayo kay Paul. Kasi yung teachings ni Paul at saka yung teachings ni Isaiah, hindi po magkatugma. Okay. Na nagko-quote si Master Christ kay Prophet Isaiah. Okay. Ngayon, hindi po, ang naging problema po sa Garden of Eden, kasi hindi po matanggap ni Adam si Eve. Hindi naman, Adam yun ang pangalan ng tao. Yung lalaki po, hindi niya matanggap yung si Eve. Kaya nagkaganon, nag-aaway sila. Yun yung effect ng pag-take ng fruit of good and evil. Nakikita mo yung ikaw lang yung mabuti, ikaw lang yung tama. May tama ka naman dyan Okay. At saka, masama yung isa. Ganon yun. Hindi po, yung fruit of tree of life po, hindi po nakakita ng kamalian yan. Kaya nga walang kamalian si Eve. Si Adam, kinalaban niya kasi si Eve Dapat inano niya si Eve. Dapat Ibig ko sabihin, moralizing. Pero gano'n naman talaga. Si Eve po, helpmate ni Adam. Dahil sa kay Eve, na-realize ni Adam yung nature ng tree of good and evil. Ngayon, si Eve na naman, yung mga great mothers, katulad ni, Tamar, ni Ruth, ni Rahab, ni Bathsheba, ni Mary the Great, at saka Mary Magdalene, dahil sa kanila, ma-receive natin yung fruit of tree of life. Ngayon, in-exercise ni Master Christ yan. So, yan na ngayon. Tatanggapin nyo ang fruit of tree of life. Okay. Sa pamaraan ng prayer, ang fruit of tree of life, yan po yung Surat Sabad or sweet melody na galing pa sa spiritual world. Galing yan sa flute ni Krishna. Once na mag-play ng flute si Krishna, nag-e-emanate yung Surat Sabad or sweet melody, sali na sa melody, or agape or perfect love, naririnig po yan ng mga sadhu or topmost devotees or mga perfect lovers. I-recite niya ngayon, i-pronounce na yung sound na yun sa tenga mo, papasok sa heart mo, magbukas yung third eye mo. Kaya ngayon, naintindihan mo na at wala pong victim mentality, walang depression, walang sadness kasi ang perfect love po is joy po yan. Isalin nyo na lang si Joy. Kaya nga sabi, balik tayo sa sinabi ni Paul. I-quote naman natin si Paul. Lumapit ka sa Godhead na may true heart yung ginamit or pure heart.
na may confidence. No, yung mga tao pong nasa victim mentality, wala po silang confidence kahit na mag-take pa sila ng refresher course sa anong tawag dito? Refresher course sa tawag dito sa coaching. Hindi po yan kasi makiri po yan. Wala pong confidence outside po sa power ng Godhead. Hindi mo po kayang mag-create ng confidence. Hindi po, wala pong power yung tao mag-create ng confidence. Baka sa mundo niya, tingin niya confidence yan. Yung totoong confidence po, yung totoong certitude or conviction sa Godhead lang po nanggagaling yan. Sa Shurat Shabad or Sweet Melody, Salid yung Melody, or sa Agape or Perfect Love. Diyan po nanggagaling yan. O ngayon, ito ngayon, ito yung katapusan ng talk natin. Naalala nyo, di ba pinako si Master Christ? Nung pinako si Master Christ, may mga kaibigan siyang napako din. Tawagin natin kaibigan kasi malapit sa kanya. Ngayon, sinalin siya ng isa. Dalawa na naman, good and evil at saka love. Sabi ng isa, Jesus, alalahanin mo ako kung papasok ka na sa kingdom mo. Yun yung prayer natin. Kasi wala naman si God sa front natin, harapan natin. So, ibig sabihin, sado yan. Sado yung kinakausap. Alalahanin mo ako pag bumalik ka na sa kingdom ni God. Or sa kingdom mo. Kasi bawat sado, binibigyan po yan. Parang king yung mga sado, binibigyan sila ng kingdom. Sariling mundo. Kung paano ka mag-serve sa kanila. So, kung anong klase ng sado nagustuhan mo, yun yung style ng service na nagustuhan mo. Kaya nga, yung story ng Srimad Bhagavatam, iba-ibang sado yan. Style ng pag-serve sa sado. Pag yung mga sado, katulad ni Master Christ, mga topmost lovers, perfect devotees, nag-appear, yan yung prayer natin. Remember me. Alalahanin mo ako. Huwag mo akong kalimutan pag bumalik ka na sa kingdom mo. Kaya nga yung head ng babae, lalaki. Pag nag-serve yung babae sa lalaki, at saka yung lalaki nag-serve sa isang sado, chain reaction po yan. Yun yung sabi niya. Yun yung prayer natin. Wala po tayo talagang prayer. Yung prayer talaga, ganito. Hindi po iba't ibang prayer na iba-ibang prayer natin kasi iba-iba yung needs. Hindi po, ito lang po yung prayer natin. Huwag mo po akong kalimutan pag bumalik ka na po sa kingdom mo. Ganon lang po, meditation at 1 month. Ngayon, anong sagot ng sado sa atin? Ano yung isa sagot ng husband mo sa'yo na believer din, na nagsusunod sa sado? Truly I say to you, sa katotohanan, ito yung sasabihin ko sa'yo. Ngayon, kasama ka sa paraiso. Ganun yan. Ano ibig sabihin? Kailan yung paraiso na yun? Hindi naman sinabi ni Master Christ na, sige, after 5 minutes, isasama kita. Teka, sandali. Pag bumaba na ako rito, isasama kita. Next month, isasama kita. Okay, sige. Gagawa muna tayo ng contract ka, isasama kita. Sabi na, sige, mamatay muna ako, tapos pagising ko, isasama kita. Hindi po yan. Yung salita po ng mga sado, katulad ni Master Christ, mga prophet, messenger, guru, acharya, mga mystic mentor, present po yan. Yun yung nature ng language na ginagamit. Ito, present. Wala pong past, wala pong future. Present po yan. Pag sinabi niya, sa totoo, kasama kita, or isasama kita, kasi yung English to yung pagkalagay, sasama kita sa paraiso.
Wala pong future yan. Immediately, nasa paradise ka. Yun yung hindi makuha ng iba. So, mag-aantay pa sila na magunaw yung mundo. Hindi po ang promise ni Master Christ, ora mismo yan. Parang taing-taing ka na ba? Maiihi ka na. Hindi mo napigilan, lalabas na siya. Ganon yan. Kasi sa mga yan, at saka sa gustong tumae. Okay. Ngayon, tingnan natin yung story ng first na martyr. Akala na martyr, pag martyr ka, pinatay ka. Hindi po. Ibig sabihin ng martyr, witness po ng katotohanan. Yung mga tao po, na na-bless ng isang sadhu, katulad ni Master Christ, na binigyan ng agape sa puso nila, or Surat Sabad, or Sweet Melody, salin sa melody, nabuksan yung third eye nila, yun yung mga martyrs. Kasi nakikita ng third eye nila yung spiritual world. Yung lovers paradise, nakikita nila. Nasa harap nila yung Krishna Loka ang tawag dyan kung sa Vedas pa. Nakikita nila kasi bukas na yung third eye nila. Wala silang ibang nakikita. So ngayon, tingnan natin yung story ni Stephen. Pinatay siya ni Saul. Pero later si Saul naging nakasama din sa mga believers. Si Paul ang tawag sa kanya. No ngayon, ito yung nature ng mga sadhu. Nature ng mga martyrs. Kasi yung mga sadhu, nakikita din nila yan ng spiritual world. Huwag po nating kalimutan. Okay. Para medyo maganda pakinggan. Buksan ko yung Acts po. Okay. Babasahin ko po para makuha nyo. Kasi para maalala nyo. Okay. Andito tayo sa libro ng Acts. Okay, andito na. Babasahin ko na po. Pakinggan nyo na maayos. So, pakinggan niyo po yung sinabi ni Stephen bago siya mamatay. Hindi ito yung kaibigan kung si Stephen sa Facebook. Hindi ka kasali ka sa pakikinig pero hindi ka kasali dito. Hindi ikaw ito. Okay. Babasahin ko na po. Nanalangin siya ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Hindi niya sinabing kaluluwa, espiritu. Yung kaluluwa po, ito yung buhay na katawan natin naglalakad sa daan. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas. Sumigaw ng malakas, Panginoon, wag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Ganyan po yung mentality ng mga sadhu or mga katulad ni Master Christ, mga prophet, messenger, guru, chariot, mystic, mentor. Kahit may kasalanan ka, yung prayer niya is i-forgive ka po. Yung mga tao pong tawag na sa sarili nila is mga nananampalataya, naniniwala kay Master Christ, mga Christians, o kung ano man ang tawag mo sa sarili mo, napaka-importante po yung forgiveness. Ito yung pinakita ni Stephen bago siya mamatay. Bago ka mamatay po, yun yung sinasabi ko, bago ka mawala ng hininga, mag-forgive ka sa lahat ng taong may kasalanan po sa'yo. I-forgive mo po. Huwag mo pong antay ma-aksidente ka po ng sasakyan at saka ka mag-forgive. Kasi hindi ka po kasama sa mga taong papunta sa paradise po. Yun yung sinabi ni Stephen. Huwag mo po silang panagutin sa kasalanan nila. Pinorgive po sila. Ganyan din yung sinabi ni Master Christ. No, ngayon, nalagutan siya ng hininga. Ito po rin yung nangyari kay Master Christ. Father, Ama ko, sa kamay mo. Ibigay ko, ihabilin ko
ang aking espiritu. Espiritu din yung ginamit niya. Hindi yung kaluluwa ko. Espiritu din po. Kasi spirit lang po yung pwedeng makisama sa Godhead. So nakita niyo po yung mentality ng mga taong sumusunod sa isang sadhu at mga sadhu. Nakikita nila yung spiritual world, Garden of Eden, or Goloka, yung residence mismo ng Godhead, kasi bukas yung third eye nila. Nakikita nila yung pastime na tinatawag ng Godhead. Sa puso po nila, andun po yung Shurat Sabad or Sweet Melody, sali yung si Melody, yung agape or perfect love. Yung pwede lang po magbigay ng agape or perfect love is mga sadhu na katulad ni Mr. Christ, mga perfect lovers. Hindi po yan ordinary. Hindi po parot. Ulitin ko, yung sinabi ko po is topmost devotees or perfect lovers. Hindi po parot. Baka magmalito kayo. Iba po yung parot. Pwede mong bayaran yung parot. May monetary value. Pero yung mga sadhu, wala po yan. Wala po silang concern dyan. So, ganun po yan. Kaya nga si Master Christ walang bahay. Okay? Hindi nga, sinabi niya nga, saan niya ilalagay yung ulo niya. Pag mahiga siya. Ganun po yan. At saka grabe yung forgiveness ng mga sadhu or mga martyrs na tinatawag. Na kahit patayin mo sila, kaya kanilang i-forgive, kaya kanilang i-accept. At yung i-offer nila sa'yo is yung Garden of Eden. Ganun po yung nature nila. Hindi po sila katulad sa iba na mamatay man yung lelong mo, mamatay ka man, kahit hindi tayo magkita sa buong buhay mo, buong buhay ko, wala akong pakialam sa'yo. Hindi po yan. Demonic po na pag-iisip yan. Guaranteed po sa impyerno yung punta mo niyan. Dahil nireject mo po yung utos ng isang sadhu na mag-forgive. So, kung tawag mo sarili mo Christian at hindi ka marunong mag-forgive, at baka antayin mo pa sa last na buhay mo, saka ka mag-forgive, kaya anyway, choice mo naman yan. Masaya naman yung buhay pag paiba-iba yung experience, di ba? Ngayon, masaya ka, sa sunod na buhay mo, magtiis ka. Masarap yung ganun. Kaya adventure naman yung ganun eh. Okay. So anyway, mga mamshi, beshes, ladies na red, tumatanda at saka bata, sana po mga handsome, tall, and dark na guys dyan, at saka mga puti, mga LGBTQIA, I hope so may napulot kayo sa usapan natin ito. At kung walang pagbabago sa susunod, dagdag pa natin yung, i-continue natin yung yung Exodus. Pero kung may interesting topic tayo, i-continue natin. Okay. Magdagdag tayo. Okay. So, thank you po sa pakikinig nyo at saka sa susunod mo. Sana po nasa mabuting tayo. Thank you at bye-bye.